dahil sa mga nawawalang sabongero. Hindi po bababa sa 17 tip na ang natanggap ng pulisya sa kinaroroonan ni Ang. Ang resulta... Ayan na. Hindi pa po tayo tapos. Hindi pa po tayo tapos dito sa senador. Hindi rin tayo tapos sa sabongero. Putik, galing talaga ng ABBM, oh. Yan po ang weak leader. Yan po ang leader na walang ginagawa. Yan po ang leader na gusto nilang i-impeach. Tignan nyo po ha, yan ang gusto nilang i-impeach. Bakit kamo? Ang dami pong ipakukulong. Ha? Ang dami pong ipakukulong. Sino ba yung pinapakulong niya? Ang mga walang ya sa ating taong bayan. Sa mga katulad nating natural na tao at simple at may hirap. Kaya gusto nilang matanggal si BBM. Hindi nyo matatanggal si BBM. Mahal siya ng taong bayan. And that's the real fact. Mang paggalugad sa ilan dyan sa pagtutok ni Marisol Abduraman. Sumugod ang mga tauhan ng CIDG sa lugar na ito sa Rosario, Batangas kaninang umaga matapos makatanggap ng impormasyon hinggil sa umunoy kinaroroonan ng negosyanteng si Charlie Atong Ang. Hinalughog ang lugar. Para isilbi ang mga warrant of arrest na inilabas ng dalawang korte kaugnay sa pagkawala ng mga sabungero sa Santa Cruz, Laguna at Lipa, Batangas. Pero wala ang tinaguriang number 1 most wanted ng DILG. Dinideny nila that they are known to Charlie Atong Ang. Kahapon, ang malawak na farm na ito sa Porac, Pampanga ang pinasok ng CIDG. Wala roon si Ang, pero inamin ng may-ari ng farm na doon kumukuha ng manok ang negosyante. Nako. Nakausap din namin yung mismong may-ari at sinasabi niya, oh yes, magkakilala sila way back nung sa online sabong. Atong Ang, sumuko ka na. Sumuko ka na. Ha? Wala, pagdusa mo yan. Ilang beses ka nang kinunsinti ni Digong tsaka ni Bato. Ha? Ilang beses ginulo ni Bato yung kaso mo. Ilang beses ginulo ni Bato para hindi mapatama sa'yo. Oh? Ilang regalo ang binigay sa'yo. Yung mga relo mong Richard Mille. Bato, di ba? Ilang relo binigay mo kay... di ba? Ilang relo natanggap mo kay Atong Ang. Di ba nilaglag ka ni Gretchen Barreto? Aray ko! Oh. Ginulo po ni Bato. Ginulo ni Bato yung kaso ng sabungero para hindi ma-detect. Pero matinig po si Ombudsman. Matinig po si BBM, pinaasikaso 'yan para mabigyan ng hustisya ang mga pamilya. Oh. Ngayon, parehas kayo nagtatago ni Bato, no? Aray ko! Dahil doon kumukuha ng mga manok para doon sa mga laban. Sa ngayon, tanging si Atong Ang na lang ang hindi pa naaaresto sa lahat ng mga akusado. Oh, Atong Ang, sumuko ka na para reunion na, oh. Aray ko! Simula nang lumabas ang warrant of arrest kay Atong Ang, mahigit 10 lugar na raw ang pinuntahan ng mga otoridad pero bigo pa rin silang mahuli. Ang ngayon itinuturing na most wanted sa bansa. Most wanted, no? Naniniwalang CIDG na nasa bansa pa rin si Ang. Napaghandaan na niya ito. And as I said, he has the resources. He has circle of friends. He has properties na pwedeng, na nagagamit niya para sa kanyang pagtatago. From time to time, nagmumove siya. Hindi siya tumitigil sa isang lugar. May heightened monitoring tayo on all ports, on lahat ng airport. Bukod sa mga liblib na lugar, may tinitingnan din daw ang CIDG ng mga exclusive subdivision. Nakatutulong daw sa kanilang paghahanap ang mga impormasyon na binibigay sa kanila sa mga hotline number. Sa ngayon daw, 17 text at call na ang kanilang natatanggap hinggil kay Ang. Unknown to them na nakita siya allegedly. Yung may iba doon is nakapag-deliver na ng pagkain, like seafoods, sa bahay niya. Siyempre, tip is a tip eh. You only establish credibility kung tapos na ang operations. Pero so far sa dalawang ginawa namin kahapon at ngayong umaga, wala kami nakita. Posible bang hilingin ng gobyerno na kansilahin yung kanyang pasaporte? Kasama na yan, request na namin sa Yan. DFA yan. It should be, malapit yan. Para sa GMA... Yan, maganda moves yan. Kansalayin na yung pasaporte kasi ano po yan eh. Para hindi na rin hindi na rin makalabas. Okay? Okay, dumako na po tayo dito. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tinai-impeach ng isang abogado si Pangulong Bongbong Marcos. Iyan ang kauna-unahang impeachment complaint na inihain sa Kamara laban sa Pangulo. Kabilang sa basihan ng reklamo ang pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, pati na ang hindi pagveto sa mga unprogrammed items sa budget ng bansa. Pero may mga duda sa motibo raw ng impeachment complaint. Nakatutok si Tina Pangiliban Perez. Putik na impeachment to.
Isang abogado ang naghain kaninang umaga ng kauna-unahang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Safe. Safe na si BBM. Di ba? Safe na si BBM, ha? Safe na po si BBM ng 1 year. Oh, wala na eh, walang kwenta yan eh. Ibig sabihin, pag hindi ka na-impeach, safe na si BBM ng 1 year. Aray ko. Mahirap yung kay Sara. Aray mo. Aray ko. Ayon kay Atty. Andre De Jesus na naghain ng reklamo, dapat ma-impeach ang Pangulo dahil sa graft and corruption, Uy. culpable violation of the Constitution, Uy. at betrayal of public trust. Uy. Ibang impeachable offense ang binanggit ni De Jesus na basehan ng impeachment complaint. Uy. Una na riyan ang pag-utos daw na isuko si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Yung pa lang eh, talo na eh. Putik. Di ba? Doon pa lang talo na. Alam mo nang babasura eh. Kundi ba naman bobo talaga eh. Kundi ba naman bobong mga DDS ang gumawa niyang impeachment na yan eh. Nilagay ba lang ito sa i-kidnap? Tanga ba kayo? Ha? Anong kidnap sinasabi nyo? Pero ba kidnap na dinadalaw? Aray ko. Pero ba kidnap up to ngayon nandun? Ha? Anak ng weting naman talaga, oh. Ang bobobo. We are putting to question and holding the president accountable, number one, for allowing a citizen of our country to just be whisked away, kidnapped virtually, and brought to a foreign land without due process, despite fully functioning courts here in the country. Binanggit din ni De Jesus na impeachable offense ang kabiguan ng Pangulong i-veto ang unprogrammed appropriations sa 2023, 2024, 2025 at 2026 budget. Ang umano'y pagbenepisyo sa mga kickback mula sa budget insertion at ghost flood control projects. Tignan nyo. Puro walang sense. Puro walang sense. Ganito po kasi, di ba alam nyo naman yung takbo ng budget? Oh, mag-hearing ang Congress. Pag-hearing ng Congress, sila ang maglalagay ng mga variables o mga items diyan, line items. Lalagyan nila 'yan. Lalagyan nila. Oh, ay ilalagay sa committee. Oh, pagtapos lalagay sa plenary, iaakit sa Senado. Pagkakit sa Senado, pupunta sa Pangulo. So, ang Pangulo ba ang naglagay? Oh. Ano ang Pangulo ba ang naglagay? Hindi ang Pangulo ang naglagay. 'Di ba? O hindi ang Pangulo ang naglagay. Ang naglagay dyan, sino? Yung mga congressman at senado. Ang bobobo naman ng mga to. Paano mo may impeach ang Pangulo? Diba? Paano mo may impeach ang Pangulo? Kung hindi naman siya ang naglagay ng items na yan. Ang naglagay dyan, diba? Ang naglagay dyan, ang mga senador, ang mga congressman. Dahil trabaho nila yan, legislative branch. Oh. Oh. Trabaho nila yan, legislative branch. Sila ang nasa legislative, gumagawa ng batas, ng budget. Ang Pangulo, makakarating lang sa kanya yan. Yun ang power ng Pangulo. Pero yung sinasabi nyo na hindi niya binito, anong gusto nyo gawin niya? Anong gusto nyo gawin? I-veto niya lahat. Siyempre sa isipan niya, na mapapakinabangan yun. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung ayaw nyo na ng korupsyon, alisin na natin ang Congress at Senado o Kongreso. Alisin na natin yan. Kung tuwibo na lang mamamahala, martial law, para matapos. Hindi eh. Tayo ay nasa democratic country, democratic form of government. And sa democratic form of government, hindi isang desisyon ang didesisyon sa batas. Ha? Hindi isa. 3 branches of government ang decision dyan. Unang-una, iahain niya ng legislative. Sila ang gumagawa ng batas. Yun ang trabaho nila. Oh. Tapos, iaakit sa executive. At pag may nagkamali dyan, decision na ng judiciary. Pwede ba naman yon? Sino mananagot dapat? Mananagot doon yung gumawa at nagsaliksik ng budget. Sino? Kongreso. Oh. May impeach ba si BBM ang gumawa ang Kongreso? Ano sabihin nila sa sarili nila? Putik, tayo gumawa na ito. Si BBM pa may impeach. Aray ko. Ano boboto ng mga congressman dyan? Ano boboto niyan? Oh. Sabihin mo na may impeach siya sa Congress. Pag umarap si BBM sa Senado, halimbawa lang, tanga-tanga tayo. Humarap sa BBM sa Senado. Ano sasabihin ni BBM sa Senado sa impeachment trial? Hindi ako gumawa ng batas. Hindi ako gumawa ng budget. Ang gumawa ng budget, congressman, at kayo, senador. Oh, ano sasagot nila?
Ano sasagot ni BBM? Ba't hindi mo binito? Ba't hindi mo tinanggal ang ginawa naming batas? Ganun ba gusto nyo? Sasabihin ni BBM sa impeachment trial, bakit hindi mo kasi binito yung dinuga naming mga budget? Aray ko. Bobo, di ba? Ganun kayo kabobo mag-isip. Ano yun? Ganun sabihin ni BBM doon sa impeachment trial, bakit hindi mo kasi binito? Sabihin ng congressman, Mr. President, ba't hindi mo binito o tinanggal yung mga ginawa naming anomalous budget, yung mga corruption namin? At binito mo yun. Mangungurakot kami. Dapat alam mo yun. Aray ko. Aray ko. Aray ko. Bobo, di ba? Oh, yan ang nakakaantungan yan. Ang tanging trabaho ng Pangulo, i-veto nga. At yung nakikita niya lang, i-veto niya. Malay ba naman niya na ang flood control? Winawalang niya, may kasabwat sa mga district engineer. Malay ba naman niya yung flood control? May kasabwat mismo sa sekretary ng DPWH. Anong malay ng presidente doon? Walang malay ang presidente sa mga sabuatan nila. Dahil sabuatan yun. Yung sabuatan ba, madidetect mo agad? Hindi mo madidetect yun. Dahil sila lang yun. Ngayon, nadetect na. Oh, dahil din sa kanya. Dahil pinatuligsa niya ang flood control. Tapos si BBM pa ma-impeach. Pagdating ng impeachment trial ni BBM, bakit kasi... ganun mag-isip. Iisipin nyo. Isipin nyo na darating yan sa impeachment trial. Anong may sasagot ng Pangulo? Pag tinanong siya, bakit nakalusot tong batas ng flood control na ganito? Bakit? Di ba kayo gumawa? Ano sabi ni BBM? Wala akong alam dyan. Di ba kayo gumawa ng budget? Hindi naman ako gumagawa ng budget eh. Di ba kayo gumawa ng budget? Ba't tatanungin nyo ako? Malay ko. Malay ko. Kayo gumagawa ng budget eh. Oo nga, no? Oo nga, kami pala. Aray ko. Diba? Oy, ma'am, MC Melek, na-miss kita. Sorry, naligaw ako ng daan papunta sa live mo. Na-miss mo rin ba? Ma'am, na-miss kita. At pagtatawag ng Independent Commission for Infrastructure para kanlungin ang mga kaalyado. Kasama rin sa impeachment complaint ang alegasyon ng paggamit ng droga ng Pangulo. Yan pa, pag droga. Walang kakwenta-kwenta. Hindi ko nga umamin na ng fentanyl, marijuana eh. Hindi nyo in-impeach. Bobo! Aray ko. Putting into question the fitness of the president to still govern our country. If you will notice, it might be, for some it might be laughable, for some it might be trivial, but an allegation that our sitting president might be somehow involved in an addiction of some sort to prohibited drugs should be alarming. And we are holding the president accountable as well. Ayon kay De Jesus, wala siyang kaugnayan sa Pangulo o kay Vice President Sara Duterte. If you're asking if I'm affiliated with the Dutertes, no, I am not. No, I have no links with the president. I've never met either the president or the first lady. That's the thing. There's the accusation that this is intended to trigger the one-year ban. Right? Ang impeachment complaint ay inentorso ni House Deputy Minority Leader. Wala, alam mo, ito lang prangkahan ha. Wala kaming pakialam kung may kaugnayan ka sa Malacanang o wala kang kaugnayan sa Malacanang. Ang importante, safe na si BBM ng 1 year. Palakpakan! Ang dami kasi nagtatalo. Kasabot yan ng Malacanang, hindi kasabot. Wala na kaming pake! Di ba? Wala na tayong pake, leche kayo. Aray ko. Yan ang tinatawag na strategy. Wala kaming pake kung kasabwat ka o hindi. Wala. Basta, save si BBM ng 1 year. Palakpakan uli! At pusong Pinoy Party List Representative, Journey Jet Nisay. Isa si Nisay sa mahigit 200 kongresistang pumirma naman sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte noon at isa rin sa mga inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure. Kontraktor ka pala, Nisay ka ha? Nisay ng Isay. Kontraktor ka pala, ha? Isa ka palang kontraktor, ha? Ayaw mo, ha? Para kasuhan ng ombudsman kaugnay sa mga maanumalyang flood control projects. Ito yung gustong pag-usapan ng taong bayan, hindi puro sa social media. Ito ay sa tamang forum natin dadalhin. At naniniwala kami sa Ligang Batas, public office sa public trust,
that no one, not even the president, is above the law. So sabi niya mapanagot ang dapat mapanagot. So siguro mapanagot ang totoong himasala. Nilinaw ni Nisay na hindi siya nakikipagtulungan sa kampo ng bise. Tinanggap ni House Secretary General Cheloy Garafil ang reklamo ng 8:45 ng umaga. Sa isang pahayag, sinabi ni Garafil na itatransmit niya ang reklamo sa tanggapan ng Speaker, alinsunod sa konstitusyon at sa rules ng Kamara. Nakasaad sa rules on impeachment ng Kamara na isang impeachment complaint lang ang pwedeng ma-initiate laban sa isang impeachable official sa loob ng isang taon. Hindi pa deemed initiated ang reklamong inihain kanina dahil hindi pa ito nare-refer sa House Committee on Justice. Once the first one is deemed initiated, it will set a bar, no, for all other impeachment complaints. So they have to, if they intend to file an impeachment complaint, they must do so at the soonest possible time para di pa-barred by the one-year bar rule. No? Kasi kung nasimulan na yung isa, wala na talang matanggap na impeachment complaints as far as the same impeachable officer is concerned. As soon as it is included in the order of business and soon enough will be referred. Ito pa. Bibigyan ko na kayo ng clue na madidismiss yan. Bakit? Nakikita mo to? Nakikita nyo si Jinky Luistro. Nakikita nyo si Jinky Luistro? Siya yung Committee on Justice. Dismiss yan. Kasi matalino yan eh. Hindi bobo yan. Matalino yung Commission on Justice ng House of Representatives. And that is Jinky Luistro. Tatawanan lang kayo niya, mga animal. Kaya safe na si BBM. Thank you. Anak ka ng po. In the Justice Committee, rest assured that the Justice Committee is ready to receive the impeachment complaint. Ang nagre-refer ng mga impeachment complaints sa komite ay ang House Committee on Rules na pinamumunuan ni Presidential son at House Majority Leader Sandro Marcos. Well, in this particular case, I think there is no choice for him because it really says that it has Pero to si Congressman Marcos, hindi na mag-aano yan. Hindi mag-aano yan. Siyempre, bias siya eh. Baka mag-inhibit siya dyan. refer to the Committee on Justice. So even if he is the majority leader, and even if the impeachable officer that is complained of is his father, wala siyang magawa because ang procedure talaga is that after it is included in the order of business, then in 3 days it has to be referred to the Committee on Justice. Okay, dito naman tayo. Sa pangalawa tayo dito tayo. Dito naman tayo, dito may pangalawang impeachment sa Makabayan Block. Pakinggan naman natin. Baka sabihin naman ng Makabayan Block Makabayan Block naman tayo, Makabayan Block. No, meron na pong nauna na naghain kahapon ng impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos Jr. Ito po si Attorney De Jesus, Andre De Jesus. Kayo po, kailan kayo maghahain, sir? Well, sometime soon, within this week, kasi alam naman natin may mga strictong rules kaugnay sa kailangan isang proceeding lamang, impeachment proceeding within 1 year. So, kailangan mag-file tayo bago magsimula ang session. Go ahead, sir. Yeah. Bago magsimula ang session ngayon, ngayon Lunes, next week, opo. Lunes na po yun. So, within this week ay magfa-file po tayo. Okay, and sir, ano ho ba so far po ang inyo pong grounds for impeachment na inyong pinaghahandaan na complaint, sir? Betrayal of public trust, ibig sabihin na yung paglabag sa sinumpaang tungkulin ng presidente. Betrayal of public trust. Alam mo, Tinyo, naguguluhan na ako sa iyo, Tinyo Magulo ka ha? At pangunahing nakasentro ito sa, of course, dito sa usapin ng flood control corruption. No? So ang sasabihin natin or sinasabi natin dito ay nangyari ang walang kapantay na sistematikong pandarambong ng public funds through DPWH. Alam mo, ewan ko, napakaina ng mga congressman natin. Di ba? Napakaina ng congressman natin. Biro mo, sila yung gumagawa ng batas. Sila mismo Sila ang gumagawa ng batas. Sila mismo ang gumawa ng budget. Tapos isisisi mo sa tao. Di ba? Isisisi mo. Di ba? Isisisi mo sa tao. Ngayon, kasi hindi pwedeng gawin ng yan. Kaya nga, nagsabi si BBM ng prioritized bill. For example, yung mga anti-dynasty, nagsabi lang siya, prioritize bill nyo to. Isang pakiusap lang. Pero pagdating sa budget, hindi naman pwede sabihin ni BBM na 500 million lang ang budget nyo sa DPWH. Hindi mo pwedeng sabihin ni BBM yon. Bakit kamo? Kasi nga, trabaho ng mga congressman na pag-aralan ang magiging budget ng ating bayan, ng ating bansa. Yun ay nasa demokratikong pamamaraan. Bukod pa dyan,
Ha? Bukod pa dyan, kaya po ginagawa yon. Kaya nga meron tayong mga committee hearing, di ba, yung mga iniisnab ni Sara, kaya meron tayong committee hearing, kaya meron tayong mga legislative hearing, ay para malaman ang bawat departamento kung ano ba ang budget na nararapat o sapat diyan sa bawat departamento. Yan po ang trabaho ng Kongreso. Sila po ang may karapatan na magbigay ng numero o value para sa budget ng isang departamento. Sila po yun. Ano kinalaman ng presidente doon? Ang presidente, tignan lang yan in a whole. Diba? Tignan lang yan in a whole. Ang mahirap sa ginawa na itong mga hayop na congressman na to, pinagkatiwalaan kayo ng presidente na tutulungan nyo ang mga Pilipino sa pamamagitan ng flood control, pusang inang nyo, winalangya nyo. Diba? Gaano kabobo yun? Nalaman ng presidente na itong budget na to ay nagawa nyo para makatulong sa ating mga kababayan. Itong budget na to, nasaliksik nyo, na pag-aralan nyong maigi para maiangat ang ekonomiya. Makarating ang dapat makarating. Ang mga magsasaka makarating sa palengke, farm to market roads. Ang ating mga kababayan maging safe sa darating na pagbaha, flood control. Ayun ang alam ng presidente. Ginawa nyong maigi yung trabaho nyo. Pinag-aralan nyong maigi yung trabaho nyo. Nagtiwala sa inyo ang Pangulo. Yung pala, kayong mga hayop kayo, ha? Kayong mga hayop kayo, anong ginawa nyo? Pinagpiestahan nyo yung budget. Tapos sisisi nyo sa Pangulo? Ang Pangulo ang nagtiwala sa inyo, Kongreso. Malay nyo ba yan? Sasaliksik, hindi nyo aminado tayo, hindi sasaliksikin ng Pangulo yung sa kaliliitang butil. Dahil aabutin tayo ng alos 6 na buwan kapag sinaliksik yan ng Pangulo. Diba? Pero anong ginawa nyo? Diba? Winalang nyo yung budget. Siniksikan nyo ng siniksikan. Lalong-lalo na to si Chis Escudero. May 142 billion. Oh. Pinagkatiwalaan ng Pangulo. Kaibigan ni First Lady pa ang hayop. Ano nangyari? Kita nyo ginawa. Nalaman natin dito yan. Oh, yung pala, yung budget na binigay nyo sa Pangulo, putik, grabe ang porsyento nyo. Tapos sisisihin nyo yung Pangulo, kumubra ba siya? Ano kinubra ng Pangulo? Kung kumubra ang Pangulo, hindi niya i-expose sa flood control. Dahil madadali siya eh. Sinong bobo mag-iisip ng ganyan? Lalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. So yun ang pangunahing lalamanin ng impeachment complaint. Okay. And sir, ano ho? Oh, yan. Ayan po mga kabayan black. Good luck. Ha? Good luck ha. Good luck po. Pero para sa akin, safe na ang Pangulo. Safe na ang Pangulo sa impeachment. Wala yan. Walang kakainin niya. Nakaupo ako, lumalamon sila. Masasaya itong aking mga kaibigan. Abot kamay nila ang bunga ng puno. Dahil balikat ko ang ginawang tuntungan. Habang namimitas lalong natatakam, sila ay para bang wala ng kabusugan. Kahit alam nilang mayroong mga langgan, at ang aking paa ang siyang inuupakan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka ang puno ay tuluyan nang maubusan ng bunga.
Nakaupo ako, nagbabantay sila. Ang mga aso ko'y laging maaasahan. Hindi ko lang alam ang binabantayan. Ito bang puno o itong aking upuan? Itali ko kaya sa bahay ng langgam? Maglilingkod ba o maghahari-harian? Masasagot lamang ang malaking tanong kapag ako ay nawala na ng tuluyan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala. Walang solusyon. Daming nangako, naging ilusyon. Ikaw ang sagot-sagot, sa aming tamong-tamo. Ikaw ang boses sa aming bulong. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Ang mga sugat, ikaw ang lumunas. Saradong isipan, ikaw ang nagbukas. Bayan, inuna mo, hindi banyaga. Gintong puso ay kahanga-hanga. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ang kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at